Naka-upload na ako nito yung ako po yung gumawa kasi sa video natin ngayon ay yung asawa ko yung gagawa nito. At medyo matagal na ho yung na-upload ko. Kaya ulitin natin ito, yung ating recipe. Kasi marami ding humingi dito ng ating recipe eh. Kaya ito na mga yung asawa ko dito yung gagawa ha. Kaya simulan na natin. So dito gagawa na tayo ng ating ogoy-ogoy cookies dough. Dito sa ating mixing bowl, pagsamasamahin lang yun nating mga ingredients. So dito gagamit tayo ng iodized salt at baking powder. Yung mga sukat nito mga sa ating mga ingredients ay nasa video screen lang natin at ilagay din natin sa ating caption. Lagyan ng powdered milk at naglagay tayo dito ng ammoniaco powder para po ay madali pong mag-crispy yung ating cookies. Lagyan natin ng margarine at mantika at tubig. Lagyan ng asukal at tunawin muna yung mga dry ingredients bago lagyan ng harina. At masahin lang ito ng mabuti at ipadaan ito sa dough roller machine. Mga pwede naman kayong gagawa dito ng kalahati lang ng ating recipe ay hatiin nyo lang yung ating mga ingredients. At ito na mga pinadaan niya na ito sa dough roller machine at pinalapad na yung ating dough. Palaparin lang natin yung ating dough at pahira natin ito sa ating second dough or yung gagawin natin na oil dough. At nakalimutan niyang i-video yung ating paggawa ng ating oil dough. Kaya yung paggawa niya ng ating oil dough, yung pinahid natin dito sa ibabaw ay hindi niya po na-videohan. Kaya nasa video screen lang natin Siyempre pagsamasamahin lang naman yan natin ng masahin yung ating ipangpahid dito sa ibabaw eh. Pagkatapos nating mamasa yan, ay ipahid na natin dito sa ibabaw ng ating dough at saka i-roll. At nang nag-roll na po siya, ay dito niya na naalala na yung kanyang ginawang oil dough ay hindi pala na-videohan. Kaya tinawag niya ako, paano ba yan daw? Sabi ko walang problema yan, ipapaliwanag na lang natin. At pagkatapos nating i-roll yan, ay itempered lang muna natin yung ating dough at i-rest muna natin ito ng 30 minutes bago natin ipadaan ulit sa ating dough roller machine. At pagkalipas ng 30 minutes ay pinasada ulit yung ating dough at ito na siya ay pinalapad na ng ating dough roller machine at saka dito ay panipisin lang natin. At saka magpahid lang tayo dito ng mantika. At yung gagawin dito mga na procedure ay tingnan nyo lang ho yan, okay? Kasi importante ho yan At yung dough natin mga na may pahid ng mantika, ay yun po yung idiin natin sa ating asukal. At saka ipagpatong-patong lang yan natin at saka hiwa-hiwain at hiwaan sa gitna at saka po i-form natin or paikot ng palaso o yung paribon. At saka isalansan lang po yan natin at patuloy lang yan natin gagawin hanggang sa matapos at pagkatapos nito ay isa lang natin ito agad para hindi din matunaw yung ating asukal. At kailangan na ay mainit na yung ating oven bago natin ito isala. At ang init ng ating oven dito ay 180 degrees Celsius lang at lutuin natin ito hanggang sa ito'y mag-golden brown hanggang sa ito'y tuluyan na maging crispy. At ang sukat pala nito ay may haba na o may taas na 4 inches at may lapad na 1 inches. At binalot lang namin ito sa makapal na plastic at yung laman sa isang balot ay 8 pieces at ang bintahan dito ay 15 pesos. At hanggang dito lang Bye-bye!